Magandang araw, Pilipinas! Ito ang DDS. Tuluman, datos at sipat. Hindi basta balita, ito'y pagsusuri ng diwa. Ako si Shenarin Poblete at para sa pambungad na balita. Asal ng bayan, naipasa ba o naipasa lang? Ngayong araw, sisilipin natin ang katayuan ng GMRC at Values Education sa panahon ng Administrasyong Duterte. Ang GMRC at Values Education Program sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay may tuturing na isang reformang panlipunan sa loob ng edukasyon. Mula sa pagiging bahagi lamang ng ESP na 30 minuto lamang tuturo, muling isinabatas ito bilang hiwalay na asignatura mula sa pagpapasa ng Senate Bill 816 ni Senador Villanueva hanggang sa bisa ng Republic Act No. 11476 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong June 25, 2020. Sa kabila ng mga hamon sa implementasyon, gaya ng pagkaantala sa implementing rules and regulation ng implementasyon ng programa noong November 2021, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pagkilala ng Estado sa kakulungan ng moral na pundasyon sa edukasyon. Sa muli, naging bahagi ito ng mga initiative reforma sa curriculum na kinikilala ang kahalagahan ng edukasyong hindi lamang nakatuon sa utak, kundi pati sa puso at asal ng kabataan. Ngunit ano nga ba talaga ang pinakabibigyang halaga sa programang ito? Shiana? Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, muling isinulong ng pamahalaan ang Good Manners and Right Conduct o GMRC, kasama ng Values Education bilang pangunahing asignatura sa K-12 curriculum. Layunin nitong tugunan ng unti-unting pagkalimot sa mga tradisyonal na pagpapahalagang Pilipino gaya ng paggalang, disiplina at malasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng mga aralin tulad nito, hinuhubog ang mabuting asal at matibay na karakter ng kabataang Pilipino na may malasakit sa kabutihang panlahat. Isang mahalagang hakbang patungo sa mas maunlad at maayos na kinabukasan para sa bansa. Pero paano nga ba itinuturo ang mga ito sa loob ng silid-aralan? Narito si Ginang Rodeo, isang guro mula sa JSH High School. Ma'am Rodeo? Termino ni dating President Duterte sa Philippine K-12 system ay isinagawa ang mother tongue-based multilingual education. Ito yung paggamit ng native languages para i-improve ang learning and cognitive skills sa pag-localize ng curriculum bilang isa sa teaching approaches noong 2016. At nang dumating naman ang pandemya, nagkaroon ng malaking pagbabago na nagtulak para yakapin at pagtibayin ang DepEd sa mga panibagong polisiya at pamamaraan sa pagtuturo ng new normal. Base sa Enhanced Basic Education Act of 2013, i-require dito yung mga teachers na implement yung teaching approaches ng constructive listening, inquiry-based, reflective, collaborative, and integrative learning sa loob ng klase. Ito po ang mga learner-centered teaching approaches na na nagtuturo at nagpapaliwalang sa teacher at mayroong aktibong partisipasyon ng bata. Matuto ang bata sa pamamagitan ng pagbuo ng kaalaman base sa kanilang personal na karanasan, mag-reflect sa kanilang mga natutunan, magtanong, i-ugnay at i-apply ang mga curriculum content sa iba't ibang subjects. Maraming salamat, Lieutenant Rodrigo. Noong ang 2020, inulit na binalik ng RA 11476 sa ilalim ng Duterte administration ang GMRC bilang hiwalay na asignatura sa Days 6 at ginawang required ng Values Education mula kindergarten hanggang grade 12. Tradisyonal itong nakatuon sa disiplina, paggalang at pagmamahal sa bayan gamit ang teacher-centered na approach at pagsusulit sa asal. Ngunit sa 2023 DepEd curriculum, mas pinalawak ito at gamit ang learner-centered at reflective strategies. Isinama ang social-emotional learning na nakatuon sa layuning paunlarin ang empatiya, critical na pag-iisip at pagiging global citizen. Mula sa moral instruction, ang values education ngayon ay nakatuon na sa personal na paglago, pagninilay at aktual na pagsasabuhay ng pagpapahalaga sa makabagong panahon. Para sa huling bahagi, Bianca Rodriguez. Balik tayo sa konklusyon. Ang GMRC law sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay may maganda ngunit hamong layunin. Sa implementasyon, bagamat may gabay at binagong kurikulum mula sa DepEd, kulang ang pagsasanay ng mga guro at materyales, lalo na sa mga liblib na lugar at noong pandemya, kaya't nahirapan ang mga paaralan.
Sa pamumuno ni Duterte, ang kanyang kontrobersyal na asal ay salungat sa mga pagpapahalagang itinuturo sa GMRC gaya ng respeto at malasakit. Kaya mababa ang konsistensya ng halimbawa mula sa liderato. Sa kabila nito, nanatili siyang popular sa marami dahil din sa mensahe ng disiplina at kaayusan na bahagi rin ng GMRC ngunit hindi pa ganap na epekto ng batas. Sa kabuuan, maaaring bigyan ito ng 3/5 na marka dahil maganda ang layunin ng GMRC law pero kailangan ito ng malinaw na halimbawa, sapat na suporta at mahabang panahon para tuluyang magtagumpay. At dito nagtatapos ang ating balita. Muli, ito ang DDS.